Yan, magandang gabi ulit sa inyo, sa aking mga subscribers. Maraming salamat at sa mga nag-aantay na kasagutan sa inyong mga katanungan. Nandito na po, mabibigay tayo ulit ng Pika card reading at ano ang iniisip ng taong iniisip nyo ngayon o ang taong lagi nyong nasa isip. Maaaring ito ay yung nakarelasyon o ano man. Ano ang kanyang iniisip? Ano, magre-reach out ba siya? Siya ba ay may regrets? Or siya ba ay may mga susunod na hakbang? Yan, malalaman natin yan sa mga kapatid. Ito po ang ating Pile 1, Pile 2, at Pile 3. Okay, magsisimula na po tayo sa Pile 1. Para sa ating Pile 1, tingnan po natin. Ang taong ito, kitang-kita naman po, no, para sa mga taong gustong matuto din ng tarot. Ako po ay nagtuturo din ng tarot. So, meron po akong mga cards na ginamit ko ngayon. Yung iba po dito ay merong guidelines, yung iba wala, para mas maintindihan nyo. At makita nyo na hindi ito basta-basta lang sinasabi, kundi ito po ay may meaning at pagkakasunod-sunod. Yan, simulan po natin. So, nakunang dito ay ang Ace of Cups reverse. Pag sinabi pong reverse, ang taong ito na inyong iniisip ay meron siyang emptiness at emotional loss. Okay? Siya ngayon ay may nalulungkot. Yan. At ang taong to ay umaasa. Nagkakaroon siya ng pag-asa sa sarili niya na maaaring ikaw ay nasaktan nito. Meron siyang regrets. Medyo masakit yung nangyari. May nagawa siya sa yung hindi meron siyang nagawa sa iyo na kinawala mo o kinatigas ng puso mo, no? So, tingnan natin. Ang taong ito ay laging umiiwas at may takot sa mga pagbabago. Ayan, no? Dalawa magkasunod po. Ito po ay takot, fear of change. Okay? Eight of Cups in reverse. Okay? So, reverse siya, meaning takot siya, may kinakatakutan siya sa pagbabago. Ganon din po ang ating Two of Wands. Okay? So, reverse din po ito. Okay? Ang taong to ay may takot. Meron siyang iniiwasan. Hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Hindi niya alam kung paano kanya lalapitan, kung paano mo siya mapapatawad. Hindi niya alam kung mapapatawad mo pa ba siya. Itong taong to ay unstable sa mga panahon ngayon. Nakakaramdam din siya ng galit sa sarili niya, hatred sa sarili niya. Dahil hindi naging masaya. Masaya ang pagsasama niyo nung una, okay? Pero dahil sa mga nangyari, ngayon nag-iisip siya. Nag-iisip siya ngayon kung paano siya lalapit, kung ano yung mga ways na tatagalan siya sa ngayon, kasi hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Maaaring ito ay may nagawa na hindi karapat-dapat para sa iyo. Pero ngayon, pinagsisisihan niya to at sobra yung regrets niya. Naghahanap siya ngayon paano kanya i-approach. Ano yung mga sasabihin niya sa iyo dahil hindi mo na pinaniniwalaan yung mga sinasabi nito sa'yo or sinabi niya sa'yo na ito na yung totoo, pero this time hindi ka na naniwala sa kanya. Pero mahal mo pa rin tong taong to, kaya lang nahihirapan na siyang i-redeem yung sarili niya sa'yo. At the same time, nahihirapan din siya sa sarili niyang patawarin. Frustrated siya. Frustrated siya sa mga nangyayari sa buhay niya.
dissatisfaction, lack of inner joy. So kitang-kita na tong taong to na iniisip mo ay sobra yung regrets, as in overflowing yung regrets, frustration niya sa nagawa niya sa'yo. Dahil iniisip niya na nasa iyo na siya eh. Kumbaga, kanya ka na. Pero ang nangyari, tingnan mo, ang nangyari, parang nasira niya lahat. At hindi niya na alam, kahit alam niyang mahal mo siya, mahal ka niya, hindi niya na alam kung paano niya sisimulan ang lahat. May awakening siya in reflection, meaning, itong taong to, nagsisisi. Hindi siya masaya sa buhay niya, false success. Kasi itong taong to, parang nakikita ko lang nag-live within your means din siya. Parang natukso rin siya na parang, I'm not sure, sa nababasa ko, parang may pinagpalit ba to? Or meron tong inano dahil sa pera? Pero ikaw ang mahal niya eh. Ikaw ang mahal niya. Natukso lang to. Akala niya kasi magiging masaya siya sa maging hawang buhay or mga material things. Pero hindi pala. Na-realize niya na grabe yung nagawa niya sa'yo. At ngayon niya pinagsisisihan lahat. Tingnan natin sa ibang baraha. Masakit man pero masakit man lahat ng pangyayari. Pero kailangan niyang tanggapin ngayon na nagkamali siya. At ang takot niya, hindi niya alam kung ikaw ay, kung babalik pa kayo sa nakaraan. Kahit siya may takot. Kahit siya may takot na babalik pa ba kayo sa nakaraan. Hindi niya alam, hindi niya rin masasagot. Pasensya na, naguguluhan yung camera. Yung energy po kasi ngayon sobra-sobra. Hindi ko maano yung tamang nag-uumapaw yung pakiramdam na energy ko. In reverse po ito. Hindi niya alam kung paano siya, the fool. May mga desisyon siyang hindi niya pinag-isipan. Hindi niya agad na-realize. Sa bagay, wala naman talagang pagsisising nga sa umpisa, di ba? Pero napakasakit ang nararamdaman niya to. Magician. Gustong-gusto niyang bumalik sa'yo. Gustong-gusto niya pong itama lahat ng pagkakamali niya sa iyong nagawa. Queen of Pentacles. Pero, ayan. Gusto niya pong itama, pero hindi niya na alam kung siya mismo kaya niya pang itama ang mga bagay-bagay. Kahit siya kung naiisip niya ngayon o naaalala niya yung ginawa niya sa'yo, siya mismo kinikilabutan. Siya mismo kinikilabutan. I feel lonely. So talagang taong to, malungkot po siya talaga. And nare-regret niya po lahat ng mga, magkakaibang baraha ang ginamit ko. 3 baraha na po ang ginagamit ko. And talagang yun at yun ang lumalabas. I feel lonely. I don't know where to start. Hindi niya po talaga alam kung bakit nagawa niya sa iyo. Sobrang lungkot, sobrang may regrets. Hindi niya alam talaga kung saan siya magsisimula. I don't know where to start.
And why can't I move on from you? Kasi nga, ikaw ang tamang, kumbaga talagang nasa yun na lahat eh. Kaso, pagmamahal, hindi ka perfect, pero you tried your best. Binigay mo lahat, pero wala. Sa huli, sinayang na yun. At yun ang takot niya, saan siya magsisimula? Maibabalik pa ba niya yung kahapon? Parang hindi na niya alam kung paano at saan. Hindi niya na alam kung ano yung mga susunod na steps, na moves. Magiging kayo pa ulit. Siya mismo takot na takot. Pero you are very special. Hindi mo kasi siya pinahalagahan. See, iba-iba na. Iba-iba yung cards na ginagamit ko. I use 4 cards already. And pile number 1, yan at yan. Ayan no, you are very special. I'm too afraid to talk to you and I'm coming from trust. Why? Because sinira niya yung tiwala mo. Kaya dun pa lang, dun siya nanggagaling eh. Hindi niya alam kung paano pa maaayos tong mga to. So, hindi din natin alam kung mahal ka niya. Definitely. Mahal ka niya. Nagkamali lang talaga tong tao to. Eh, nasa sa'yo to, pile 1. Kung sa tingin mo, kaya mo pa siyang patawarin, kaya mo pa mag-start anew with him, with her. Kasi medyo makikita mo namang mahal ka niya, nagsisisi siya. Hindi lang niya alam kung paano aayusin to. See, this is my, I think, 5th card. 1, 2, 3, 4, 5. 5th card. See, iba na po ang card na to. I hope that you can forgive me one day. Sobra yung regrets nitong taong to. Sobra, and I am becoming a better person. In fairness, dito sa taong to po, mga kapatid, pile 1. Inayos naman niya eh. Meron siyang lesson na natutunan dito. And I knew exactly what I was doing. I knew exactly what I was doing. Alam niya anong ginawa niya. Alam niya kung anong ginagawa niya pagbabago sa ngayon. So, it's really up to you, pile 1, kung babalikan mo pa siya. Kung magre-reach out ba siya, ano mga susunod niyang action. Definitely. Pero, it takes time bago talaga siya makagawa ng sobrang strategy. Paano? Hindi ko alam kung kailan to magkakaroon ng lakas ng loob. He wants to follow his heart. Ikaw yun. Kaya lang nga, dahil sa nagawa niyang conflict, ayan o, kitang-kita. Mahal ka nito eh. Yun lang, nagkagulo talaga. Mga overwhelming challenges nandyan talaga. Gusto niya kayong maayos. Gusto niya gumawa ng move. Kaya, nag-iipon siya ng lakas ng loob. At kumakausap to ng mga ibang kaibigan nyo, or pwede ring tahimik lang siya, pero hindi ka nawala sa isip nito araw-araw. So, pile 1, it's really up to you kung kaya mo pa itong patawarin. Definitely, he will reach out to you. He or she will reach out to you. So, yun. File number 1, yun ang aking hula sa iyo. So, maraming salamat. And if hindi to mag-resonate sa inyong lahat, you can choose 2 or 3 because this is a general reading. This is not a private reading. So, make sure po na kung mag-resonate sa inyo, please give me a like and subscribe para marami pa tayong magawang videos. Okay? So, that's it for pile number 1. Okay, pile number 2. Kung sino po ang namili nito for pile number 2. Okay, we will see. Iniisip ka po nito. Malayo pa lang siya. Ito bang taong to ay nasa malayo? Makikita po natin.
Ang taong ito ngayon ay nag-iisip-isip. Iniisip niya yung mga masasayang sandali nyo. Mas gusto niyang manaig yung masasayang alaala nyo. Itong taong to ay medyo mas gusto niyang isipin or nag-iisip siya, nagbabalanse siya ngayon, no? Iniisip niya ang mga nakaraan nyo, memories nyo. Parang saglit. Naghahanap siya ng direksyon at control sa samahan nyo. Maaaring ang taong to ay na-insecure sa'yo. Na-insecure siya at may mga nagawa siya dahil dyan, may mga nagawa siyang impulsive decision, mga biglaang decision na hindi niya sinasadya. Okay. Itong taong to ay meron din takot. May fear of change din siya, no? Parang itong taong to takot mag-level up. Takot siya mag-level up. Parang mas nagbibigay ka ng atensyon, ng pagmamahal. Tapos siya parang, ano lang, chill lang siya. Tapos napagod ka. Hindi siya makapag-desisyon. Itong taong to ay hirap mag-desisyon. Tapos ang ano mo dito, minsan cold, minsan malambing, minsan cold, minsan malambing. Parang hindi siya consistent. Hanggang napagod ka sa weakness niya. Parang may insecurity siya. Hindi niya mabigay yung lahat-lahat ng sarili niya sa relasyon. Hirap siyang mag-decide at ipakita kung ano yung totoo niyang feeling sa'yo. Bakit? Pero umaasa siya na hindi ka mapapagod at mahihintay mo siya. At kapag nangyari yan, file number 2, inaasahan niyang magkakaroon kayo ng bagong new beginning, meaning aayusin niyo yung mga differences niyo. Ang tanong, willing ka bang mag-antay sa taong to? Meron siyang happy surprise or meron siyang gagawin na ikakasaya mo as sa dadating na panahon. Meron siya mga binabalak para maitama itong mga to. Ayan o, parang willing na siyang mag-commit sa'yo through partnership and union. Parang willing na siyang i-commit yung sarili niya. Kung dati ikaw lang lahat give ng give sa kanya, ngayon, parang dahil sa medyo nagpahinga kayo ng konti or parang ikaw ba yung sumuko or ikaw yung medyo lumayo, parang nagising tong taong to. At willing na siyang gumawa ng action. Meron na siyang mga iniisip. Fresh new start. Fresh new start. Ang tanong lang, willing ka pa ba? Kasi ngayon siya nagkaroon ng lakas ng loob kung kailan feeling niya mawawala ka na. Kung kailan nagkaroon ng conflict na sa inyo, kung kailan umaray ka na, tsaka niya lang na-realize na kailangan niya na rin mag-level up para sa'yo. Kailangan niya nang mag-commit at ibigay ko ano yung deserve mo. Ngayon, nakakaramdam siya ng emptiness. Pag wala ka, kulang siya. Yun ang iniisip niya na akala niya dati kasi hindi niya binibigay ang lahat-lahat ng para sa'yo, ng deserve mo. Akala niya okay lang siya, pero hindi niya alam na nung nawala ka or parang hindi ko alam kung tinuruan mo to ng leksyon, napagod ka, doon niya na-realize yung worth mo. At ngayon siya nagkaano ng dapat yung responsibility as a man.
Parang dito niya palang naiisip gawin na sa next level, medyo umayos na siya at kailangan niya ng harapin lahat to dahil kailangan niya ng huwag kang mawala sa buhay niya. Ang minsan kasi, pagka wala na sa'yo, tsaka mo lang marirealize eh. At yun yung nangyayari sa kanya, pile number 2. Yun ang kailangan niyang ayusin sa pagkatao niya. I-commit, hindi pwedeng one-sided yung relationship. Umaaray ka na eh. Yan. Kailangan mo ng satisfaction. Kailangan maging masaya ka din. Hindi pwedeng puro siya. Ayan. Natatakot din kasi siya kung mabibigyan ka ba niya ng stable na buhay, comfortable life. May mga insecurities kasi siya eh. Ayan o. Natatakot siya sa buhay kung deserving ba siya o kaya ka ba niyang buhay ng maayos o mabigay yung deserve mong pagmamahal. Kaya ang feeling mo, ikaw lang lahat. Lahat ng pagod sa relasyon because you know relationship is hard work. So parang feeling mo ikaw lang ang nag-hold on sa inyo. Gagawa to ng hakbang, pile number 2. He is now ready to commit. He is now ready to commit. At maging two-way yung relationship nyo, hindi lang ikaw ng ikaw. Gusto ko rin naman niyang makatuluyan. It's just that may insecure siya sa'yo. Mas maganda ba ang trabaho mo? Mas angat ka ba sa kanya? Tingnan natin. Kasi may insecurity yung lumalabas eh. See? Mahal ka naman niya, hindi niya nang mabigay lahat because meron siya insecurity and may fear din siya sa commitment na kaya ka ba niyang pasiyahin. Bakit may ganito siyang factor? Okay. Meron siyang pinagdaanan sa past na sobrang sakit. And I think mas malakas ka as a person, mas malakas ka when it comes to job. Baka mami, mas maganda yung trabaho mo sa kanya. See? So may insecurity siya kung nababagay ba siya sa'yo. That's why pilit niyang nilalabanan yung feelings niya, pilit niyang nilalabanan na wag ibuho sa iyo lahat. Pero nung dumating, na-realize niya rin na mahal ka niya at kailangan niya na maging lalaki, be the man, lovers. Oh, mahal ka din ito, may love to. Lovers is love, hope, faith, and pagmamahal. May pagmamahal siya sa'yo. Action to. Mas mangingibabaw yung pagmamahal niya sa'yo. Kesa, ayan, yun. Friendship, love, meron. Mas mangingibabaw yung pagmamahal niya sa'yo at yung fear niya na mawala ka kesa sa insecurity niya. Kasi, parang lumalabas na malapit ka nang mawala sa kanya. Mahal mo to. Fire number 2. Mahal mo rin siya. Kaya lang, napapagod ka na, feeling mo ikaw lang nagmamahal, feeling mo one-sided yung relationship. Wala siyang iba. Fire number 2. Ang problema niya is na-insecure siya, may fear siya sa commitment because of his past life.
ay ang block. Hindi ikaw ang nag-block sa kanya. Meaning nito, parang siya yung nagbablock sa sarili niya para maibigay yung 100% sa'yo. At nasasaktan din siya. Hindi din siya happy na ganyan yung samahan nyo. Hindi din siya happy na ganito yung nararamdaman mo. Nasasaktan ka niya. Nasasaktan din siya na gano'n yung tingin mo sa samahan nyo. Dahil hindi niya rin matanggap na may insecurity siya o na-insecure siya sa iyo. Ang pagmamahal hindi dapat ganun. I can handle your love. Yun. Parang minsan sobra siyang feeling niya hindi naman siya nasasakal. Feeling niya mas more than yung binibigay mo. Meron siyang natatakot siya na hindi niya nare-reciprocate nga. Kaya minsan feeling mo one-sided. Feeling mo hindi ganun yung effort at commitment na binibigay niya sa'yo the same way na binibigay mo. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. So, mas mangingibabaw file number 2 dito, yung pagmamahal niya sa'yo kesa sa insecurity niya. So, gagawa rin to ng action. Pero, file number 2, I have to be honest with you, medyo mahirap tong mahalin. Kasi, meron siyang mga issues sa buhay niya na hanggang ngayon hindi pa nag-heal. So, kailangan, file number 2, samahan mo siya or kausapin mo siya, i-heart to heart talk mo siya dahil kailangan niya mag-heal from his past hurts. Okay? Kasi medyo kakaiba tong parang may takot siya sa buhay. See, I am a very jealous person. He's very insecure. Hindi siya jealous pagdating sa lalaki or whatsoever. Jealous siya sa buhay, insecure siya. Hindi niya alam kung mag-stay ka or if I ask you to stay, would you leave? Oh, see? Meron siya pinagdadaanan. File number 2. And ganito mo ba siya kamahal to stay? Kasi medyo kailangan mo siyang i-embrace mo lahat tong fears niya, insecurities. I miss you, do you? So, miss ka din nito talagang taong to. Nag-iisip siya kung, kasi ngayon right now, iniisip niya lahat, no? Kung, makikita natin sa una pa lang nating, baraha. Ayan, no? Kita natin na nag-iisip siya ng truth and clarity. Kailangan niyang, iniisip niya mga happy moments together nyo kaysa sa lahat na hindi maganda nangyari. Pero yun nga, medyo unstable siya. Mas stable ka sa kanya. So, naghahanap din siya ng direction and control sa relationship nyo. Dapat file number 2, diba? Alam ko mahal mo siya and everything. Pero minsan, baka may mga times din na napapa-feel mo sa kanya na mas, dahil mahal na mahal mo siya, baka minsan sumusobra din, na baka nalulunod siya dahil hindi niya nga mabigay yung commitment na dapat niya ibigay sa iyo o i-reciprocate 100% kasi ang pagmamahal mo sa kanya is 100% while siya mahal ka din niya pero yung 100% niya parang kung ile-level sa pagmamahal mo nasa 70%, so hindi siya pantay, hindi siya balanse. Gano'n naman talaga minsan hindi naman pantay. Minsan ang pagmamahal mo 100%, akala nung karelasyon mo 100% yung pagmamahal niya sa'yo, pero ang nafe-feel mo lang is parang 80% lang ang binibigyan niya. Well, in fact, 100% na pala sa kanya yon. Ganon. I hope nagigets mo kung ano yung sinasabi ko. So, kailangan mo rin mag-adjust file number 2. Kasi, medyo kakaiba to, no? Meron siyang past hurts, meron siyang fear, meron siyang insecurity, and hindi siya kasing stable mo. So, kailangan nyo talagang mag-meet halfway kasi
para maayos nyo tong sitwasyon nyo. Para mag-meet kayo sa gitna at mapag-usapan nyo to, masettle nyo to. Kasi sayang, walang third party, mahal nyo yung isa't isa. It's just that may mga conflicts kayo na minsan pinag-aawayan nyo na kasi feeling nyo hindi kayo magkaintindihan. Feeling mo mas nagmamahal ka, nagbibigay ka, tapos siya hindi 100%, hindi makapag-commit. Mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa barahan nyo. Mas stable ka talaga sa kanya, pile number 2. Marami siyang iniisip na pwede niyang gawin. Mas angat ka talaga sa kanya. Mas nagbibigay ka, mas nagko-commit ka, pero mahal ka din ito. It's just that may pinagdadaanan lang din talaga siya sa sarili niya na kailangan niya ring i-heal. Pero when it comes to third party, wala siyang third party. Huwag mo siya pag-isipan na may third party siya. Wala siyang third party. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Yun. That's it, pile number 2. Sana may guidance ka. At mag-reach out din siya. Pero it's really up to you then to decide kung willing ka i-embrace lahat ito kasama siya kasi mahal niyo naman yung isa't isa. So that's it for pile number 2. If hindi po nag-resonate sa inyo, you can always choose one, pile 1 and pile 3. And if nag-resonate naman po sa inyo, you can please give me a like and subscribe para maging updated kayo sa lahat ng readings natin. Thank you so much, pile number 2. That's it for file number 2. Okay, for file number 3. So, ito po ang pinili nyo. You were the best thing in my life. Oh, ang ganda ng unang barahan natin. You were the best thing in my life. So, okay. Ano po ang iniisip? Pakiramdam at actions ng tao. File number 3. Universe, angels, spirits, please, ano ang iniisip ng taong ito sa kanila? O iniisip at pakiramdam nila. Okay. Sudden awareness, choosing happiness, unresolved issues, emotional baggage, no control, financial security, motherhood, balancing deception, adapted to change, lack of purpose, nakikita na ako, confusion and brutality, partnership. May third party dito. Maaaring ikaw yung third party. Ikaw, sa'yo siya masaya. You were the best thing in my life. Ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Meron siyang sudden awareness na ikaw yung nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Alam niya yon, pero may mga unresolved issues tong taong to. Maaaring hindi pa sila hiwalay nung kanyang asawa o kinakasama. May mga emotional baggage pa siya. Wala siyang control sa sitwasyon. Kahit na ikaw yung gusto niyang makasama, pero bad luck, ibig sabihin hindi ito yung, wala siyang freedom. Meron siyang kinakasama, ayan, may partnership union siya. Confused siya sa mga bagay-bagay. May brutality nangyayari sa kanila, lagi sila nag-aaway, sakit sa ulo, hindi siya masaya. Parang feeling niya lack of purpose yung buhay niya, walang purpose yung buhay niya kasi nakastuck siya sa isang sitwasyon na hindi na siya masaya. At binabalanse niya kasi hindi naman siya pwedeng magdesisyon dahil may mga emotional baggage. Maaaring ito ay may anak
dun sa kinakasama niya. Tingnan natin, ha. Sobra na siyang stress sa sitwasyon. Sobra siya nasasaktan. Hindi nagpa-finding peace siya. Ikaw ang peace of mind niya. Gusto niya mag-move on at sumama sa peace of mind niya, pero alam niyang hindi tama dahil may mga masasaktan siya. May anak siyang masasaktan. Natatakot din tong taong to na baka sumuko ka na. Natatakot din tong taong to na baka pumili ka na ng iba. Pumili ka na ng may lalaking free at iwanan mo siya. Ang dami niyang takot. May conflict, rivalry, meron ka kakompetensya sa kanya. Pero sa puso niya, ikaw na yung mahal niya. Dahil lagi lang din silang away ng away, pero at may disappointment siya sa buhay niya. Pero wala siyang magawa. Disappointed siya sa sitwasyon kasi wala siyang magawa. Panay tension, broken communication, wala silang communication nung kinakasama niya. Imbalance ang buhay nila. Panay tension, panay away, disaster. See, Tower. Tower is a disaster. Broken family, broken pride, shattered dreams. Yan, parang ang gulo-gulo ng utak ng taong to ngayon. Parang na-stuck siya sa isang sitwasyon na yun ang tama, pero hindi na siya masaya. Ang feeling niya sa'yo siya masaya, ngunit hindi pwede. Tsaka yung babaeng kinakasama nito, bungangera. I mean, yung babaeng kinakasama niya ngayon is hindi na rin naman siya gusto. Panay-away lang din sila. Pero, nag-stuck din kasi dahil may mga anak sila. Ito yung parang nag-aantay ka ng piliin ka niya. Nag-aantay kang gumawa siya ng desisyon. Parang win at all costs. Parang you and me against the world. Kaya lang, ang sabihin ko sa'yo, hindi ganun kadali. Minsan, nag-aano ka na sa kanya na nagiging cold ka na sa kanya. Parang napapagod ka na, nagre-reklamo ka na sa kanya. At may takot tong tao. Yan o, fear. Sinasabi ko palang lumabas na sa baraha. Fear and sacrifices. Fear of sacrifices. Natatakot din siya na yung mga sakripisyo mo bigla na lang mawala. At iwanan siya dahil sa sitwasyon niyang magulo. Difficult decision. Napakahirap nito para sa kanya. Look, hindi ko po gusto niya na maging free. Ito po ay binabasa ko lang, ha, hindi po ako pro sa mga kung ano mang klaseng relasyon. Hindi po ako pwedeng makialam sa mag-judge ng tao. Basta ako po ay nagbabasa lang ng reading. So disclaimer po, ito po ay hindi ko alam kung kanino mag-resonate. Pero ito pong reading na to ay nababasa ko lang sa baraha. Yun, freedom, restoring control. Gusto niya na talaga ng control sa buhay niya at freedom. Yung mental energy niya naubos na. Yung pagiging, alam mo ba na minsan ito tinatamad na rin to dahil feeling niya walang mangyayari sa sitwasyon niya. Nawawala na siya ng pag-asa sa buhay niya. Gusto niya kunin yung direksyon pabalik sa kanya ng buhay niya at control. Hindi po ako para mag-judge, pero naaawa rin naman po ako sa mga ganitong sitwasyon. Pero syempre, hindi mo rin naman po alam kung ano yung punot dulo, so hindi po ako pwedeng mag-judge sa mga bawat tao. Tandaan niyo po, we need to respect each other's
live. Hindi po ako pwedeng mag-ano. So, kung ano po ito, disclaimer ulit, binabasa ko lang po. Oh, wala siyang control. Talagang panay disappointment yung baraha. Iba-iba na po yung gamit kong baraha. This is my second card. And, ayan, disappointment pa din. So, pang ilang beses na po lumabas siyang disappointment na yan. Selfishness. Selfish siya kasi ayaw ka daw niyang makawala. Ayaw ka niyang mapunta sa iba. Kahit alam niya na hindi niya mabibigay sa iyo yung isang buong pamilya o yung pangarap mong magkaroon ng normal na pamilya. Yan. So, gusto niya na makipaghiwalay. Loss, separation. Right now, he's very lost. Gusto niya na makipaghiwalay at kumawala sa sitwasyon ganito. Pare-pareho lang yung lumalabas. Unstable na rin siya. Ayan, separation. Talagang yan at yan lang ang lumalabas. Delayed success. Leaving home. Moving forward. So, tingnan nyo ha. Pile number 3. Leaving home and moving forward. Gusto niya talaga. Hindi ka niya niloloko. Yung mga sinasabi niya sa'yo, yun yung totoong pakiramdam niya. Yun ang talagang totoong feelings niya. It's just that hindi niya magawa sa ngayon. Wala na siyang motivation. Pero nag-hope siya na sana, ayan, nag-hope siya na sana mahintay mo siya. Sana maging kalmado ka sa mga bagay-bagay at mahintay mo ang tamang panahon sa inyo. Ngunit, kailan? Ay, mahirap ang mga ganito sitwasyon. Masakit! Masakit mga file number 3 ang baraha mo. Ramdam na ramdam ko yung energy nung kung sino man tong iniisip mo. Maybe she's a girl or a boy. Pero ramdam na ramdam ko yung ano niya, ramdam na ramdam ko yung pain din niya, pain mo, pain niya, at yung paghihirap din ng isa na nambubwisit din lang. Nambubwisit na lang din dahil hindi na rin naman siya masaya eh. Hindi na rin naman siya masaya. So, yan, panay drama ang buhay niya. Panay drama ang buhay nilang dalawa. Iba na pong cards to ha, pero kung nakita niyo drama, emotions overwhelm me. So, sobra-sobra na po talaga yung stress level niya, yung emotions niya, sobrang na-overwhelm na siya. And it is all too much. See, ibang-iba pong baraha, pang ilang cards ko na po itong ginamit, pile number 3. Pero, nag-resonate po yung lahat ng mga baraha ko, nag-align sa emotions at energy nitong pile number 3. Marami po talaga akong cards, pero dito sa thinking of you, I remember everyday detail of that day. So, lahat ng mga nangyayari sa kanya, hindi po niya nalilimutan. Lahat ng mga nangyayari sa inyong dalawa, lagi niya yun iniisip kapag nasa time na nadidepress na siya sa buhay niya. I am grateful for the spiritual lesson. So, may lesson din siyang nararamdaman dito sa mga nangyayari sa kanya. Grateful pa rin siya at just being near you is, ayan ang sinasabi ko. Ito iniisip niya lahat. Iniisip niya pag malungkot siya. Iniisip niya saya niyo. Grateful siya sa lessons na lagi din niyang natututunan. At yung sinasabi ko sa'yo dito na ikaw yung nagtatanggal. Pag malapit siya sa'yo, natatanggal lahat ng lungkot niya. Yung mga toxic na nangyayari sa buhay niya araw-araw, ikaw yung medicine niya.
It's time for me to heal now. Gustong-gusto niya nang matapos lahat to. Gustong-gusto niya nang mag-end, mag-heal everybody, para mag-start na yung ano yung totoo. Yung totoong ikaw ang gusto niyang makasama at maayos din siya dun sa isa. I'm starting to understand our connection. So, yung connection yung dalawa ay lakas niya. So, ang hirap kasi dito, hindi siya makadecide pile number 3 because of yung anak. Pero gusto niyang lumayo, pile number 3. Gusto niyang lumayo. Magpakalayo-layo at mag-isip kung ano ang gagawin niya sa buhay. Hindi biro na file number 3 yung kinakasama din ito. Palaban. So, medyo up to you, file number 3, if you will decide to stay with him, to wait for him, or to move on with your life. Gusto niya talagang lumayo. Mahal ka nito, pero I have to be honest with you na file number 3, medyo mahirap yung sitwasyon nyo. Mahal nyo yung isa't isa, but nasa sitwasyon ka na ipit kayong pareho. Parang nag-iisip siya na gusto niya there will come a time na matapos lahat to, kasi nangyayari sa kanila na kasama niya manipulation na lang and deception. Panay kasi pagpapanggap na lang. Okay, so nakaka-apekto na rin to sa health nyo. But meron naman mangyayaring unexpected good luck. So you have to decide also if may legal matters na mangyayari. So nag-iisip tong taong to kung ano yung gagawin niyang hakbang kasi may legal matters. Okay, para maging balanse, fair play. So nag-iisip din siya kung paano kumausap ng abogado or kumausap na ba siya ng abogado para dito. So you just have to trust in the process. Kung mahal mo talaga to, well, up to you to decide. File number 3, if you will wait for him, pero mahal mo din naman po. So up to you, pero I suggest na hayaan mo muna siyang ayusin kung ano man yung dapat niyang ayusin bago ka talaga hulog ka na rin naman, di ba? Pero you have to parang kailangan hintayin mo na mapunta sa right timing, sa tamang lugar, tamang place, tamang timing, di ba? Yung wala nang kayong masasaktan talaga. Yun lang, that's for file number 3. Thank you so much, and I hope na nag-resonate sa inyo to. If hindi to mag-resonate sa inyo, you can always choose file number 1 or 2, and next time po maglalabas tayo ulit ng readings. And thank you so much for joining me tonight. Huwag kayo sana magsasawang manood ng ating mga tarot readings, oracles, ayan, at kung ano-ano pa po. So, next time, magagamit tayo ulit na ibang klase ng baraha. May moonology, self-awareness, na baraha, tarot, of course, nandyan, and love oracles. Marami pa po tayong baraha. You know, I have siguro 20 cards or 20 plus cards na gagamitin natin para sa inyo. So, please like and subscribe, and may God bless you all. Thank you, universe. Thank you, angels and spirits, for this reading. And I hope na may ma-realize ang ating plan number 1, 2, 3 with this.
Thank you so much, and may God bless us all. Thank you. Ito na po ang pinakakaantay nating lahat na One Love a Day. Samahan niyo po ako sa pamimigay ng ating mga munting tulong sa ating mga lolos at lolas, na kung saan tayo po ngayon ay maghahanap ng kanilang mga ngiti, hindi lamang po sa kanilang mga mukha, kung hindi po sa kanilang mga puso. Ito po ay taunan po nating ginagawa 4 na beses po sa isang taon, at ito po ay tulong-tulong po nating na misyon para sa kanilang lahat. Ang lahat po ng inyong mga donasyon, ang inyo pong lahat na super thanks, no skipping of ads, at lahat po ng mga private readings ay atin pong iniipon upang ito po ay ating maisakatuparan. Marami po ang nangangailangan ng tulong natin. Marami pong home for the aged, pero mas pinili ko po ang lumabas at hanapin po ang bawat matatanda na naghahanap po ng kalinga, at may paramdam po natin ito sa kanila kahit po sa loob lamang ng isang araw, at bawat matanda ay ilang segundo lang po nating makakasama at paparamdam sa kanila ang ating buong pusong pagmamahal, na meron pa rin pong mga tao na hindi man po nila kadugo, ay ito naman po ay makukuhanan din nila ng pagmamahal. Tayo po, bawat Pilipino, kung isa sa atin ay makakagawa po ng ganitong klaseng pagmamahal sa ating bawat kapwa, mararamdaman po natin bawat isa na wala pong kakulangan sa ating buhay. Maliit man po o kokonti man po ang aking kakayanan para makatulong sa bawat matatanda sa kalye, pero ramdam ko po ang inyong pagmamahal, suporta, at talagang lagi po maraming taong nandyan, nakasubaybay, nakasuporta at nagdadasal para sa ating misyon. Ngayong araw pong ito, ikakasatuparan po natin ulit, isasakatuparan po natin ulit ang ating misyon. Unang misyon po natin sa taong 2025. Ito po ay ating gagawin ngayong Marso, ang 1 ng Marso, ngayong araw na ito, or March 1 po. Tayo po ay magbibigay ng munting ngiti sa ating mga lolos at lolas sa kalye. Maaaring ang iba sa kanila ay pinabayaan na ng kanilang pamilya, o maaari ang iba sa kanila ay nakakaramdam ng lungkot sa kanilang mga puso sa araw-araw. Pawiin man lang po natin yun ngayong araw na to sa pagbibigay po sa kanila ng konting pagmamahal at paghahandog ng konting oras at kalinga mula po sa akin at sa aking kaibigan at sa aking mga kagrupo at team ng One Love a Day. No? Hindi lang po to Lady Elena's mission, kung hindi ito po ay mission ng lahat ng solid, loyal, faithful na Lady Elena family. Lahat po tayo ay nagtulong-tulong para maisakatuparan ang araw na ito, at mula po sa kaibuturan ng aking puso, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, dahil hindi ko po magagawa ang misyon na ito ng mag-isa. Marami pong oras, panahon na ito po ay aking plinano. Hindi ko po alam kung paano ito magsisimula o paano ko ito maisasagawa. Ngunit mabait po ang ating Diyos sa may kapal. Tinulungan niya po ako kung paano po at saan ako magsisimula. Kaya ngayong araw na to, masaya po akong ibahagi sa inyo ang mga nangyari ngayon sa ating One Love a Day. Maaaring hindi ko po maipalabas lahat ng aming nabigyan dahil po sa kadahilanan ng kanilang pribadong buhay o mga komplikadong kwento sa likod ng kamerang ito. Pero lahat po ng maaari naming ibahagi sa inyo ay amin pong ibinahagi. Mayroon lang po kaming mga iilang matanda na nakiusap po na wag na po silang isama sa ating videos, at yun po ay nire-respeto nating lahat. Sa ating pong pagsama-sama sa araw na ito, kami po ng aking grupo ay naghiwa-hiwalay, at talagang kami po ay
nagpunta sa bawat sulok ng Taytay, Antipolo, Angono, no? Yan po yung aming mga pinuntahan at talagang hindi po kami pinabayaan at talagang ginaid po kami sa mga tao na kailangan po naming makita at kailangan po naming mabigyan ng tulong. Hindi po namin alam kung saan po kami dadalhin ng aming mga tadhana para sa araw na ito, pero kami po ay naging successful sa pagbibigay sa kanila ng tulong ngayong araw na to. Samahan niyo po ako sa pagbibigay at ito po ang munting kwento ng One Love a Day sa araw na ito. Panoorin po natin lahat. Sasakyan, natutulog. Saan po? Tagamanggahan po ako. Tagamanggahan ka po. Opo, pero sasakyan lang ako tutulog. Sa sasakyan ka lang po natutulog? Bakit po? Pag meron lang po bakante. Ano ba yan, Nay? Bakit po? Nasa po pamilya nyo? Ano po may asawa na? Yung asawa? Yung dalawa patay na. Ay, ganun po. Anak nyo po? Oh. Hindi nyo na po nakikita anak nyo? Tatlo na lang po yung buhay. Pero nasa malayo po sila. Ba't hindi po kayo sumama sa kanila po? Ay, nawala pa sila sa sarili. Ay, ito sa inyo na rin po. Salamat po. Sige po, Nay. Ingat ka po, Salamat ha? po. Opo. Bye-bye po. Opo, bye-bye. Tay! Hi po! May bibigay po ako sa inyo. Saglit lang po. Para po sa... Teka lang po, ang bigat po kasi. Para po sa inyo, Tay. Yan. Maraming salamat po. God bless you po. Bigay po yan sa iyo ni Papa Jesus. Papa. Bye-bye po. Tay? Ayun. Kumain ka na po? Po. Ayan, may pagkain ka na. Kain ko yan kay Papa Jesus, Tay. Ha? Sige, salamat ka. Tamatay, pangdagdag po. Ha? Ang pagdagdag ng pagkain mo. Ba't ka natutulog? Ano? Hi, Tay! Magandang umaga po. Magbibigay lang po kami ng konting tulong. Bigay po yan ni Papa Jesus. Ayan. Taga saan po kayo? Po? Kainta. O sige po, mag-ingat po kayo, ha. Bigay po yan ni Papa Jesus. Pinahanap ka po niya sa akin ngayong araw na to. Salamat po, ha. Bye-bye po. Bigay po ni Papa Jesus yan, Kuya. Pasalamat po tayo kay Papa God. Thank you po. Oh, God bless you po. Kumain na po kayo. Yan po, lunch niyo po. Oh, sige. Marami pong pagkain. May biscuit po dyan. Oh, God bless you po. Hi, Tay! Tay, may bibigay ako sa'yo. Pinabibigay sa'yo ni Papa Jesus. Tay, ito pa po. Saan ka po galing? Ito pa po. Yan. Salamat po. Opo, kamusta ka po? Ganun pa rin po, naka-asma. Naasma ka po. Eh baka po nag-yosi ka. Hindi naman Hindi po. po ako nag-ios naman. Ito po. Hindi pa po ako nakakabili. Magkano po ba yan? 500 po kasi 20 din po. Ayan, sige po. Makakabili ka na po niyan, Tay. Salamat po sa inyo. Saglit lang po. Diyan ka lang po. Kamusta ka po? Marami pong pagkain dyan. Opo. Opo, ingat ka po tayo. Wait lang po. Saglit lang po. Bibigyan pa po kita bukod po dyan. Wala pa kasi ako nakukunan eh. Opo. Sige po tayo, saglit lang po. Bigay po yan ni Papa Jesus. Salamat po kay Lord. Opo. Good morning, Tay! Hindi po ako bibigyan ng sigarilyo pero bibigyan po kita ng pang kahit pa paano po. Opo. Thank you so much. Opo, Tay. Oh, marami po salamat Maraming po. po salamat. Bigay po yan ni Papa Jesus. Hindi po Salamat kami po, nagbigay niya na. Taga saan po kayo? Ma'am, Taga saan po kayo? 70 na po ako eh. 70 ka na. O sige po. Senior na po ako eh. Opo. Ba't nagbibenta ka pa po? Oo. Ba't nagbibenta ka pa po? Dapat nag-enjoy ka na po. Mahirap lang po ako eh. Ako Sige lang po. May mag-share. pagkain po dyan tayo. Opo, Salamat po. Salamat Bye-bye po, ma'am.
Galing po yan kay Papa Jesus po, ate. God bless you po. Thank you po. Kamusta po kayo? Hihingi pa rin kasi ganito na binili ko sa naipong kong pera. Ito po, Lola. Lola. Ito po pinabibigay ni Papa Jesus po. May pagkain po dyan, may bigas. Salamat sa Diyos. Pinabibigay po ni Papa Jesus. Kay Papa Jesus po galing yan, Lola, no? Salamat po tayo kay Papa God. Araw-araw naman po. Opo. Bago matulog, pag-ising, may biskuit po dyan. Kumain ka pong biskuit po. Sige po. Ingat po, no? Madalas ako hindi kumakain. Opo. Yan po. Salamat po. Salamat sa Diyos. Ingat. Nay! Magandang umaga po. Ang dami nyo naman po paninda. Nay, good morning. Para sa iyo po, bigay po ni Papa Jesus. Mga grocery items po yan. Si Tatay. Tay, kasama niyo po si Tatay? Kasama po kayo. Ito naman po para sa inyo po. Tay, para sa inyo po. Bigay po yan ni Papa Jesus. Mga ano po to? Bigay po yan ni Papa Jesus. Ano po mga tinda nyo? Bibili po kami. Ito po oh. Ano po ba to? Ito na. Magkano po ito? 15. Kunin ko na po ito. Oh. Ano pa? Wait lang po. Ano pa? Ano? Ito. Ito po kayo ka? Sa Carioca, Oh, sige po. Ano po to? Hananas eh. Yan, sige, bilhin mo kay nanay. Ito, ano po to? Ano? Kalamay. Kalamay. Kalamay na gala po. O yan, sige po, nay. Magkano po lahat? Ito, Lice, gusto mo? Nay, yan po pagkain na yan, maraming laman yan. May pang spaghetti, may pang noodles. Yan. Sa inyo po itong pwesto, Nay? Ang sipag-sipag nyo naman po. Magkano po lahat? Ito, Nay, keep the change po. Salamat po, Nay. Okay po. Welcome po kay Papa Jesus po yung galing. Di po sa akin galing yan. Tay, kamusta ka, Tay? Tay, bigay po ni Papa Jesus, Tay. Ito po. Saan po nakatira, Tay? Sa lasangan na po ako. Ganun po. Mangingat Wala po ako kayo. natulog po. Po. Tulog. Alam, kilala ako nun. Nakilala po. Kilala po ako dyan. Hindi ako natulog. Natutulog ako dyan sa lansangan. Hindi lang akong pagkain. Kailangan po dito. Dito po sa akin. Kailangan po. Bigay po ni Papa Jesus, ma'am. Opo. Bigay po ni Papa Jesus. Salamat po. Salamat din po. God bless you po. Bigay po ni Papa Jesus yan, kuya. Pasalamat po tayo kay Papa God. Thank you po. Lola. Dito po kayo nakatira, ate? Ate, may bibigay po si Papa Jesus sa iyo po. Ate, bibigay po si Papa Jesus sa iyo. Salamat ka po kay Papa Jesus, ate. Salamat po. O kay Papa God po yan. Ano po? Dito po kayo nakatira, may pusa pala kayo. Opo. Salamat po, ano. Sa mahal na Birheng Maria. Galing po yan kay Papa Jesus, nanay. Ipagkatiwala natin. Oh, mag-ingat po kayo, ano. Ayun.
Sama-sama tayo manalangin. Thank you po. Hi, Tay. Tay, konting tulong po. Galing po kay Papa Dinos, Tay. Dito ka pala natira, Tay? Dito pa tayo. Ay po. Tay, konting tulong po. Galing po kay Papa Dinos. Pagkain po yan, Tay, sa konting tulong po. Tayo ng gift galing kay Papa Jesus. Yan po ay galing kay Papa Jesus. Ano ito? Mga grocery po, mga pagkain po. Tsaka po, may pera ka rin po konti. Pambili mo po ng gamot, kung ano mang gusto mong bilhin. Yan. Yan po ay bigay sa Papa Jesus kasi love ka daw po niya. Pinapabigay niya lang po. Ate, kuya. Apo, thank you po. Tay, saglit lang po. Meron po kami bibigay sa'yo. Bigay ni Papa Jesus. Pagkain po, Tay. Bigay po ni Papa Jesus. Grocery. Ngumiti na si Tatay. Yan po. Bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Love you daw po, Tay. May ngiti na si Tatay. Bye-bye po. Bye-bye. Nay, may bibigay po ako sa'yo. Bigay po ni Papa Jesus. Nay! Bigay po ni Papa Jesus, grocery items. At saka, para po sa inyo, bigay ni Papa Jesus. Ay, si Nanay, ang ganda pala ng ngiti mo, Nay. Ang ganda pala po ng ngiti mo. Bye-bye po. Bigay po yan ni Papa Jesus sa iyo, ha? Lutuin mo po yan mamaya. Marami pong pagkain dyan. Bye po. Ay, salamat. Bigay po ni Papa Jesus yan, ate. Oh. Salamat po. Bigay po ito ni Papa Jesus sa iyo. Ay, salamat po. Saka po ito po. Maraming salamat po. Birthday po sa akin. Ay, birthday niyo po. Sa March 5 po. Happy birthday po. Salamat Ayan. po. Meron ka na po dyan pang spaghetti package. Ay, Meron po tama-tama yung mga po. dilata, spaghetti, may sauce na din po dyan. Yan mga kaluto ko na po. Swerte ko po, ma'am. Maraming Bigay po salamat sa iyo po. ni Papa Jesus. Salamat Thank po. you po. Bye-bye po. Ate, galing kay Papa Jesus yan. Hinihiling mo, bibigay ko sa'yo, ha? Pasalamat kay Papa Jesus ako. Sige, ingat po, ingat po. Nay, ang sipag mo naman po, nagtatrabaho ka pa. Ayan, para po sa iyo, bigay po yan ni Papa Jesus. Kasi nakita ko po ang sipag-sipag mo. Ano po mga tinda mo? Kahit may sakit po. Talaga po, may sakit ka ngayon. Diabetes po. Oh, sige po, Nay, ano po mga tinda mo? Minsan nakakabili, minsan. Sige po. Thank you, ma'am. Apo, bye po. Bigay po yan ni Papa Jesus, hindi po galing sa akin yan. Sige po. Bye po. Salamat po. Hello po! Nakita ko po kasi ang sisipag nyo, nagbebenta po kayo. May bibigay lang po ako sa inyong konting gift, no, po, from Papa Jesus po. Ito po isa sa inyo. Ito po sa iyo, Nay. Tay! Apo. At meron din po kayo mga loot bags. Meron po dyang mga pagkain. Yan, no? So, padala po yan ni Papa Jesus sa inyo. Ano po mga benta nyo? Ayan, salamat po Opo, yan po ay hindi galing sa akin. Sa akin lang po yan pinarating, pero yan po ay galing kay Papa Jesus. Salamat po, matatanda. Opo. Ayun si Tatay. Tay, tawagin niyo po isa. Tay, saglit po, kukuha lang po ako ulit. Opo. Tay, may bibigay po ako sa iyo. Bigay po ni Papa Jesus. Padala po yan ni Papa Jesus. Ngiti ka naman po. Ngiti ka po para kay Papa Jesus. Ngiti ka po. Salamat po.
masikap po kayo magtinda o. Grocery po. Saka konting cash po. Pagtagdag po. Bibigay po si Papa Jesus sa inyo po. Salamat po. Nakita kitang naglalakad po dito. Ingat po kayo po, no? May pagkain po dyan. Thank you po kay Papa Jesus po. Tayo ha. Dasal po tayo palagi. Salamat po. Pagkain po yan. Uwi na po kayo. Sige, umuwi ka na po. Umuwi ka na. Salamat po. Ingat po. Hi po! Ayan, so si nanay, nagtatrabaho siya dun sa kinainan po namin. Sabi niya, kaya siya nagtatrabaho kahit na medyo ano na siya because wala daw po siyang asawa at may anak siya na pinag-aaral. So, bibigyan ka po namin ng munting regalo. Wait lang po. Bibigyan ka po namin ng munting regalo. Galing po ito kay Papa Jesus. Ito po ay iuwi mo po sa inyong bahay. Thank you po, ma'am. Marami po yung laman. At tapos bibigyan din po kita ng 2 sobre. Oh, thank you po, ma'am. Tanggapin Okay. po po. Opo, tanggapin niyo po yan kasi bigay po yan sa inyo ni Papa Jesus. Okay? Yan. So, nagkita po tayo. Hindi ko po alam na magkikita tayo ngayon. So, yan. Hindi po ako yung mabait. Padala lang po yan sa akin ni Papa Jesus. Lahat po yan ay bigay sa inyo ni Papa Jesus. Hindi po siya nakakalimot sa inyo. Kaya kung may times minsan napapagod ka po, at least alam mo po na yan yung reward niya sa'yo. Pinapaalala niya lang po sa'yo na love ka po niya. Okay? Salamat po, ma'am. Apo. Thank you din po. Napakasipag niyo po. Kanina ko pa po kayo tinitingnan. Talaga? Apo. Thank you po. Sige po. Bye-bye po. Bye, ma'am. Maraming salamat. Bibigay po ako sa'yo, pinapabigay po ni Papa Jesus. Salamat, ma'am. Wait lang po Wait lang po. Salamat, ma'am. Aray ko, bigat. Yan, saglit lang po, may isa pa po. Salamat. Apo, wait lang na, meron pa po. Salamat po, ma'am. Thank you po. Bye-bye po, pinabibigay po sa'yo ni Papa Jesus. May bibigay po ako sa'yo. Salamat po, ma'am. No, natawag po kita tayo eh. Salamat, ma'am. Salamat po, ma'am. Bigay po yan ni Papa Jesus. Salamat po. Ito pa po. Aray ko, mabigat tayo. Salamat po, ma'am. Salamat, ma'am. Bigay po yan sa'yo ni Papa Jesus. Salamat po. Muli po ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta at pagtulong niyo po sa akin at buong pusong pagtitiwala niyo po sa akin. Hindi ko po magagawa ang misyong kong ito ng 4 na beses sa isang taon kung wala pong mga loyal, solid at faithful na aking mga Lady Elena family. At ang aking mga One Love a Day team members po, ang aking kaibigan, at ang aking mga kasamahan dito ay nagpapasalamat po sa inyo dahil tayo po ay nakapagbigay ulit ng munting saya, oras, atensyon at pagmamahal sa ating mga lolos at lolas. May mga iba pong nakasibangot ng umpisa pero nung nakita po nila na kami po ay may munting sorpresa para sa kanilang lahat, sila po ay napangiti natin. Ang ngiti na hindi lamang po nanggagaling sa kanilang mga mukha kung hindi po sa kanilang mga puso. Maraming salamat po from the bottom of my heart, and I love you all so much from the bottom of my heart. At ako po ay nagpapasalamat ng buong puso ko po sa inyong lahat na laging sumusuporta. Ang inyo pong mga donasyon, no skipping of ads, super thanks at mga private reading ay nakatulong po lahat dito. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo.